Now that Miss Universe 2024 has officially started, nasa day 7 na nga tayo for today's. Later, abangan nyo yung aking upload para sa updates na magaganap sa Miss Universe 2024 na ginaganap nga ngayon sa Mexico City, sa Mexico. This video is para doon sa mga nakikita natin na talagang lumalaban, umaaura at talagang makikita natin na talagang binibigay yung lahat para maipakita na sila ay ready at gustong-gustong manalo. Hello guys, welcome back to my channel. This is Rodrigo Cruz Zabala, and today's video pag-usapan nga natin yung mga early favorites or hindi naman si early dahil malapit na rin ang Miss Universe. Ang Miss Universe will be on November 16. It's gonna be in Mexico, but in the Philippines, kung kayo ay nanonood sa Philippines just like me, nandito ako sa UAE. So it's gonna be November 17. Alright, ahead tayo ng 12 hours. Kaya November 16 sa Mexico, but November 17 na sa Pilipinas or dito sa UAE. Bago ako magsimula guys, so again, thank you very much for watching and supporting my channel and my videos, especially para sa aking mga daily updates para sa Miss Universe. And this video is para doon sa mga nakikita natin na talagang lumalaban, umaaura at talagang makikita natin na talagang binibigay yung lahat para maipakita na sila ay ready at gustong-gustong manalo. I just wanna mention first is Martinique. So Martinique is nakita ko siya sa isang video na matangkad, statuesque, talagang may dating. I think that she is strong for me. The next one is Slovakia. The same as Martinique, matangkad, modeless, but para siyang aloof na parang hindi siya masyadong tinatawag ng mga media or something. Baka she looked amazing, but I don't know why she was not, hindi ko nakikita, wala ako nakikita mga videos na siya ay kausap or in-interview ng media, but she looked really stunning. Always talagang pinapakita niya yung kanyang mahabang legs. Maganda rin yung kanyang mga outfit. France, ganun din, hindi ko masyadong nakikita si France na nai-interview ng media. Although syempre hindi naman talaga allowed to spend time dahil syempre marami silang activities. Chile is very talagang malapit sa media. Talagang makikita mo sa kanya na talagang welcome na welcome siya na magpa-interview, mag-posing, kumembot dyan, mag-posing at rumampa. Emilia Dides is very strong and nag-grow siya sa akin. Miss Chile is a very good singer. She is always lagi siyang nagbibigay ng magagandang mga outfit. Just like this video, talagang super sleek na parang sexy na Miss Chile is really amazing. Syempre, Philippines is also giving all her best. Sa mga videos na nakikita natin, lagi siyang talagang ready. Hindi natin siya nakikita na simple lang. Lagi siya talagang nakaayos. Every time na makikita natin siya sa mga videos, talagang ready siya, naka-makeup na siya, ready. Talagang makikita mo na talagang gustong-gusto niya. And especially doon sa La Catrina de Gala fashion show, siya lang yung isa sa talagang parang iba yung itsura niya. Yun, so nakikita ko si Chelsea Manalo na talagang lumalaban talaga siya. Na gustong-gusto na talaga niya yung ginagawa niya, and I just really love na talagang always looking prepared siya. Peru, ang roommate ni Philippines, Peru is somehow talagang maganda si Peru. Talagang makikita mo na minsan simple lang siya, minsan naman talagang kabog siya, especially nung La Catrina Gala or La Catrina de Gala na talagang sobrang maganda yung kanyang ayos doon. Talagang yung mga event, malapit din siya talaga sa mga media na talagang nagbibigay siya ng atensyon, na lumalapit siya, nakikipag-usap siya, nagka-hi siya. So this is just like base sa nakikita natin. So wala nga ako doon sa venue, but based sa mga nakita natin sa video, I think that she is really giving all her best. At talagang masasabi natin na lumalaban talaga si Peru. Mexico is the next. Mexico is nag-grow din siya sa akin. Nung bago pa lang siyang manalo ng Miss Universe Mexico, hindi ko siya masyadong bet. Now that she is the host delegate, parang naisip natin na baka masalo siya kasi siya is host delegate, but I think that she is really doing all her best. Although meron times na parang pag nasama siya sa group, parang nawawala siya ng spark or nawawalan siya ng spark, but Miss Mexico is really amazing, really beautiful. I just really love na nag-i-improve talaga siya day by day. Denmark, talagang para siyang ready talaga na rumampa, na umaura, and I just really love na talagang kakaiba yung face. So super talagang nakadagdag sa kanya yung ganda ng kanyang mata na, di ba, parang naging parang I don't know, but she really looks stunning pag kahit simpleng
makeup dahil sa kulay ng mata niya. Basta lagi siyang ready umaura, rumampa, makipag-usap sa media. And I think that Denmark is going to really do well sa coronation ng Miss Universe. Miss Finland naman, so very reserved. Parang nakikita ko sa kanya na pag nakikipag-usap siya, she is really eloquent. Okay? But para siyang masyadong reserved, na masyadong professional, na para siyang nakikipag-usap sa basta professional settings. Ganon yung dating sa akin pag nakikita ko siya sa mga videos. But she is amazing, she's beautiful, she's sexy. Although yun, so yung may mga times nga lang na parang matured siyang tingnan. But overall, Miss Finland is also one of the mako-consider ko na strong. Australia is the next. I think that before, hindi ko siya talaga masyadong bet. But she has something na, she has this aura na talagang parang pang beach body na maganda yung katawan, na I think that she is going to do well as well. And I think that, yes, facially beautiful, body beautiful. I think that Australia is really going to go big comes coronation night. Cuba is the next. So Cuba is somehow hindi pa natin masyadong nakikita, or wala pa ako masyadong nakikita from her. But I think that Cuba is, meron pa nga ako narinig ko kay Adam G na ano yung nararamdaman niya. Marami nang sasabi na kamukha niya na si Irene Esser, Miss Venezuela 2013, I believe. She is stunning, modeless, beautiful, ang ganda ng neck, ang ganda ng katawan, slim, slender. Puerto Rico is the next. Although siya is 38 years old na, may 3 ng anak, I think that she really managed to really look fresh at talagang kayang-kaya pa rin niya makapagsabayan sa mga 20s na candidates ng Miss Universe 2024. She is giving all her best. Talagang makikita mo na talagang ready rin siya. Lagi siya naka-makeup na or ayos na ayos siya. Di mo siya makikita na super simple lang, unlike the other candidates. Venezuela is the next. I think that she is also stunning and she is also considered, or mako-consider ko na super strong. Although yung nag-hold back lang ako sa kanya is dahil meron na siyang anak. It's just that maybe hindi ko pa rin matanggap na Miss Universe is for single ladies. That was how it was originated. But Miss Venezuela in general, she looks stunning in every event, especially doon sa gala or sa Catrina de Gala. She was really amazing. Zimbabwe naman, Zimbabwe is kung may pagpipilian na Africans or sa Black Beauties, I think that Zimbabwe is the best. Okay? She is stunning. So, always ready din siya. Lagi din siya nakaayos. I just really love the styling na lagi siyang straight yung hair niya. I'm not sure if her hair is her real hair, but it really suits her. I just love na mukha siyang sleek palagi. Mukha siyang talagang parang basta ready. Kumbaga, yun yung mga nakikita natin sa video na hindi mo makikita parang, alam mo yun, parang something na parang wala lang. But she is really stunning always. Yun yung nakikita natin sa mga videos. Ecuador is the next. I think Ecuador is really stunning. She has this beautiful kalog na aura na makikita mo na parang authentic siya, na parang wala siyang masyadong ere sa katawan. She is, yun lang yung nakikita natin sa video, but of course behind the scene we don't know, but who cares and who will know, diba? But yeah, Ecuador is really amazing. She is parang ready rin palagi. Meron siyang simple na ayos, meron siyang kabog na ayos. Yeah, Ecuador is one of my strongest. Isa pa syempre si Miss Dominican Republic. So hindi magpapakabog si Dominican Republic. Although I just really find na na-off ako sa kanyang styling nowadays. Parang mas gusto ko pa yung kanyang styling before sa mga nakikita natin sa Instagram niya. Yung mga videos niya, yung mga photos niya na makikita mong fresh. Para kasi ngayon parang natutuyutan ako sa kanya. I think masyadong hina-highlight yung hair niya, na nilalagay ng dark makeup sa hairline and stuff like that. But overall, she was amazing, especially doon sa La Catrina de Gala na mahahalata mo na parang siya yung kakaiba yung sinuot. Meron pa siyang backpack, well, the rest doesn't have. Alam mo yun, I just really feel and hope na walang bias na treatment. But yeah, Dominican Republic is really strong. She's really, really strong. Honduras is, I think, one of the strongest para sa akin before. But now, I'm not really sure if she is really into it. Meron ako nakikita na mga videos na hindi siya masyadong kabog. Hindi siya masyadong parang ready or fierce or something. I don't know if hindi
ko masyadong makita yung personality, kung ano bang klaseng personality meron siya. She is, mukha siyang mabait, mukha siyang genuine, but I think parang mas kabog yung ibang candidate sa kanya. So I'm not going to put her into the top, but I think she is overall looking amazing and beautiful. Rasha is the next. So Rasha, super ganda niya sa mga videos niya and photos sa kanyang Instagram before Miss Universe. But nowadays, ngayon na nakikita natin siya along with the other contestants, parang natatabunan siya. Parang matangkad siya, modeless, mukhang manika, but yung mga styling niya is parang hindi ko masyadong nagugustuhan. So I'm not going to put her in one of my top 15, but I hope and sana meron pa rin tayo makita na iba pa. Spain is one of the parang hindi ko mailagay sa top, hindi ko mailagay sa bottom. Hindi ko masasabi na wala siyang chance because she is actually looking really exotic, fierce, sexy. Basta maganda, may dating si Spain. Super liit ng bewang, super ganda ng brown skin niya. Although nadudumihan ako sa kanyang balat dahil marami siyang tattoo sa arm. Madumi siyang tingnan pag nakikita nyo yung tattoo niya. But there's nothing wrong with that. So yun lang. So that's all I can say about Miss Spain. Thailand, syempre hindi magpapahuli si Thailand. Thailand is also one of, pwede nating sabihin na hindi siya masyadong kumakabog but sakto lang. She is somehow of course going to be or to do well. Not because part owner ng Miss Universe is from Thailand. I think that she is really doing all her best para mapansin at para makredit yung kanyang hard work para sa Miss Universe. Brazil naman. So Brazil, just like I said before, she was one of my strongest before. But I think that masyado akong naninipisan nga sa kanya ngayon. Pagkasama siya ng ibang girls, parang super nipis. Yes, she looks sexy but sobrang nipis. Especially pagkasama na siya ng ibang mga candidates. So this is it guys. This is my parang favorite para sa Miss Universe 2024. It is, I'm not sure if this is 15 or 20, but these are the girls na nakikita ko na lumalaban, na talagang makikita mo na talagang maibubuga sa Miss Universe 2024 beauty pageant. So this is not my prediction. This is just para sa akin yung mga lumalaban strongest as of the moment. So meron pa tayong mga videos na gagawin in the coming days. Be patient and watch out for that. So this is it. This is Roderick Cruzabala and I hope you guys stay safe and be safe. And thank you very much for watching and don't forget to subscribe. Bye bye.